alamat ng kabayo. Noong araw, may mag-asawang masaya at tahimik na namumuhay kahit walang anak, sina Ayong at Karing. Kontento na sila sa isa't isa ng isang araw ay dumating sa kanila ang magandang sorpresa. Buntis si Karing. Nagpasalamat sa Diyos ang mag-asawa dahil biniyayaan sila na magkaroon ng anak. Ipinangangako kong gagawin ko ang lahat upang mapaligaya kayo ng magiging anak natin. Pangako ni Ayong. Ilang buwan makaraan ay isinilang ni Karing ang isang malusog na batang lalaki. Nag-iisang anak palibhasa. Sinikap ni na Ayong at Karing na maipagkaloob sa anak ang lahat ng saya at masarap na buhay. Labis nila itong napalayaw kaya lumaking masama ang ugali. Palasagot ito at ayaw na nasasabihan. Kapag nakagalitan ng binatilyo ay agad naglalayas. Minsan ay hindi natiis ni Ayong ang ginawang pagsagot ng anak kay Karing, kaya pinangaralan niya ang binatilyo. Nang araw ding iyon ay naglayas ito at napadpad sa paanan ng isang bundok. Isang matandang namumuhay sa paanan ng bundok ang nagmamagandang loob kaya nagkaroon ng matutuluyan ang binatilyo. Nang malaman ng matanda na naglayas siya, ay pinayuhan siya nito. Umuwi ka at humingi ng tawad sa mga magulang mo. Hindi mainam na nagtatanim ng galit sa ama mo't ina. Ang sabi ng matanda. Minasama yon ng binata. Nagalit siya sa matanda at sinigawan ang matanda. Wala kang pakialam sa buhay ko at lalong wala kang karapatang pagalitan ako. Paasik na sabi ng binatilyo. Marami pang masasakit na salitang binitiwan ang binatilyo na walang tigil sa kasisipa sa lahat ng abutan ng paa. Lingid sa kaalaman ng binata ay engkantado pala ang matanda. Sa nakitang masama niyang asal ay ginawa siya nitong hayop na may 4 na paa na walang tigil kasisipa. Nang mapagod sa kasisipa ay napaiyak ang binatilyo, ngunit halinghing lang ang lumabas sa bibig niya. Huli na ang kanyang pagsisisi dahil hindi na makabalik sa dating anyo. Napilitan siyang umuwi sa magulang. Likas na mababait, kinupkop ni na Ayong at Karing ang hayop na isang umaga ay ayaw nang umalis sa kanilang bakuran. Inalagaan nila ito na parang tao. Naging malaking tulong siya sa ama. Gumaan ang gawain nito at bumilis ang kanilang pag-unlad. Binigyan siya ng pangalan ng mag-asawa. Mula sa Karing at Ayong ay tinawag siyang Kayong, ang pinagmulan sa salitang kabayo.
alamat ng presa. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli! Ang alamat ng presa. Noong unang panahon, sa Barangay Liwayway, may isang dalagang nagngangalang presa. Kilala siya ng lahat sa barangay dahil sa kanyang kabaitan, sipag at pagmamalasakit sa kapwa. Kasama ng kaniyang ina, aktibo sila sa mga gawain ng barangay gaya ng paglilinis, pagtatanim at pagtulong sa mga kapitbahay. May isang araw na nakita ni Presa sa gilid ng kalsada ang isang binatang nanghihina at sugatan. Siya si Juan, isang manlalakbay na napadpad sa Barangay Liwayway. Tinulungan ni Presa si Juan, pinakain, ginamot, at pinagpahinga sa kanilang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, sila'y nagkalapit at hindi nagtagal ay nagkaibigan at nagkagustuhan. Masaya ang karamihan sa barangay para sa kanila. Maliban kay Rosa, isang dalagang may matagal ng pagtingin kay Juan. Sa inggit, nagpunta si Rosa sa isang mangkukulam na nakatira sa pinakaliblib na bahagi ng barangay at humiling na mahinto ang pag-ibig ni Presa at Juan.
Sa gabi bago ang kasal, uminom si Presa ng kape na may sumpa. Unti-unti siyang nanghina, ngunit bago siya nalagutan ng hininga, mahina niyang sinabi, "Kung ito ang aking kapalaran, naway may magandang bunga ang aking pag-ibig sa Barangay Liwayway." Kinabukasan, nagluksa ang buong barangay. Habang umiiyak si Juan sa puntod ni Presa, isang halamang may pulang bungang hugis puso ang biglang tumubo. May maliliit na tuldok na parang luha. Tinawag ng mga tao ang prutas na yon na Presa bilang pag-alala kay Presa. Isang dalagang nagmahal ng tapat, naglingkod ng buong puso at nagbunga ng pag-asa para sa Barangay Liwayway. Ang alamat ng hipon. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli!
alamat ng hipon. Noong unang panahon, sa isang liblib na baybayin sa isang maliit na barangay sa Maynila, naninirahan ng isang mangingisdang ang pangalan ay Danny. Kilala si Danny bilang mabait at matulungin, ngunit may alaga siyang kakaiba. Isang munting nilalang sa dagat na parang isda, ngunit may kakaibang anyo. Ang pangalan nito ay Hipo, na kalaunan ay magiging pinagmula ng salitang hipon. Si Hipo ay hindi pangkaraniwang hayop. Matalino ito at marunong makipag-usap kay Danny. Madalas niyang gabayan ng mangingisda. Tinuturuan niya kung saan may maraming isda, kung kailan ligtas lumaot, at kung anong kagamitan ang dapat gamitin. Dahil dito, naging matagumpay at kilala si Danny bilang pinakamahusay na mangingisda sa kanilang barangay. Subalit habang tumatagal, napapansin ni Danny na nalulungkot si Hipo tuwing pinupuri siya ng mga tao. "Bakit ka malungkot?" tanong niya isang araw. "Dahil hindi nila alam na ikaw ay magaling, dahil tinutulungan kita." Malungkot na sagot ni Hipo. "Ayokong kunin ang kredito mo, pero sana man lang ay mapansin nila ako." Nais sanang ipakilala ni Danny si Hipo sa mga tao. Pero alam niyang matatakot ang mga taga-barangay kapag nakita ang kakaibang nilalang, kaya't lagi siyang nagdadalawang isip. Isang gabi, habang nasa laot sila, dumating ang malakas na bagyo. Lumubog ang bangka ni Danny at muntik na siyang malunod. Agad siyang sinagip ni Hipo, ngunit dahil sa malakas na agos, nadala sila sa malalim na bahagi ng dagat. Doon sumulpot ang isang mahiwagang diwata ng karagatan. "Hipo," wika ng diwata, "dahil sa kabutihan mo at sa pagmamahal mo sa iyong kaibigan, pagkakalooban kita ng bagong anyo. Isang anyong magbibigay sa iyo ng puwang sa dagat at makikilala ng mga tao." Sa isang kisap mata, nagbago ang anyo ni Hipo. Lumiit siya, nagkaroon ng baluktot na katawan at mahahabang talukap sa gilid. Ang itsura ng mga hipon na nakikita natin ngayon. Nagulat si Danny ngunit masaya. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong makita ng mga tao ang bagong nilalang na tumulong sa kanya. Kinabukasan, nadatnan ng mga mangingisda sa dalampasigan ang mga maliliit na nilalang na yon. Tinawag nila itong hipon mula sa pangalan ni Hipo, ang munting nilalang na nagligtas kay Danny, at mula noon naging bahagi na ng dagat at ng hapagkainan ng tao ang hipon, paalala ng pagkakaibigan, kabutihan at sakripisyong nagmula sa isang munting kaibigan sa dagat. Pasko
Noong unang panahon, sa Barangay Maligaya, isang I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. alamat ng Pasko. Noong unang panahon, sa Barangay Maligaya, isang simpleng pamayanang napapalibutan ng palayan at maliliit na kubo. Kilala ang mga tao sa pagiging masipag, ngunit bihirang magsama-sama. Tuwing dulo ng taon, lalong tumatahimik ang barangay. Walang tawanan, walang ingay ng mga bata, at tila mas malamig ang hangin kaysa dati. Ayon sa matatanda, dati raw may ilaw ng pagkakaisa na nagbibigay saya sa buong barangay. Ngunit nang magsimulang mag-away ang mga tao at mawalan ng pagtutulungan, nawala ang ilaw. Isang gabi, habang naglalaro si Maya, isang batang palabati at mabait, may nakita siyang maliit na liwanag na tila gumuguhit sa langit at bumagsak sa likod ng barangay hall. Agad niya itong nilapitan at natagpuan ang isang munting parol na kumikislap ngunit mahina. Nagulat si Maya nang marinig ang marahang boses mula rito. Ako ang parol ng ilaw ng pagkakaisa. Nawalan ako ng lakas dahil humina ang pagmamahala ng mga tao sa barangay. Maaari mo ba akong tulungan? Dinala ni Maya ang parol sa gitna ng Barangay Maligaya at tinawag ang lahat.
Ipinaliwanag niya ang nalaman. Kailangang magbalik ang kabutihan, pagtutulungan, at pagmamahalan upang muling lumiwanag ang parol. Kaya nagsimulang magbago ang mga residente. Naglinis sila ng kalsada at kanal ng magkakasama. Naghandog ng pagkain ng may sobra para sa mga walang ulam. Nagbalikan ng pagtawanan, kantahan, at pagkakapit-bisig sa bawat bahay. Habang tumitibay ang samahan, unti-unting lumalakas ang liwanag ng parol. Hanggang sa gabi ng pinakamatinding lamig, lumiwanag ito ng napakaliwanag at tumaas sa himpapawid. Nagningning ang parol ng pagkakaisa at nagbigay ng kakaibang liwanag, mainit, makulay, at nagbibigay pag-asa. Doon ipinanganak ang unang selebrasyon ng Pasko sa Barangay Maligaya. Ang alamat ng Sierra Madre. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!
ng Sierra Madre. Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng mga bayan at kabihasnan sa silangang bahagi ng Luzon, may isang napakagandang diwata na nagngangalang Sierra. Siya ang tagapagbantay ng hangin, mga ulap, at lahat ng nilalang na naninirahan sa kahabaan ng dagat sa silangan. Si Sierra ay kilala sa kanyang busilak na puso. Tuwing may bagyong dumarating mula sa karagatan, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hinaan ang hangin at itabi ang malalakas na alon upang hindi mawasak ang mga tahanan ng tao. Ngunit isang araw, lumitaw ang isang makapangyarihang nilalang mula sa kailaliman ng dagat, si Madreang, ang Diyos ng bagyong mapanira. Naiinggit siya kay Sierra dahil mahal siya ng mga tao. Dahil dito, nagpasya si Madreang na ipadala ang pinakamalakas niyang unos upang burahin ang mga pamayanan sa baybayin. Nang maramdaman ni Sierra ang pagdating ng higanting unos, agad niyang hinarangan ang hagupit nito. Ngunit napakalakas ng lakas ni Madreang. Ang kaniyang kulog ay dumadagundong. Ang kanyang hangin ay humihiwa sa malalaking puno. At ang kanyang alon ay kayang lamunin ng buong pulo. Upang mailigtas ang mga tao, gumawa si Sierra ng pinakamahalagang sakripisyo. Tumindig siya sa gitna ng lupain at inihampas ang kanyang kamay sa lupa. Unti-unting tumigas ang kanyang mga paa, umangat ang kanyang katawan, at naging bato ang kanyang balat. Habang tumatagal, ang buong katauhan niya ay naging isang napakahabang pader ng kabundukan na hindi kayang daanan ng kahit pinakamalakas na unos. Sa huling sandali, narinig ng mga tao ang kanyang tinig. Ako ang magiging inyong panangga. Hanggat ako'y nakatindig, ligtas kayo. Mula noon, tinawag ng mga tao ang mahabang kabundukang yon na Sierra Madre. Paggalang sa diwata na naghandog ng kanyang buhay upang protektahan ang mga naninirahan sa Luzon. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na tuwing may malalakas na bagyo, si Sierra mismo ang humaharang at nagbabantay, tahimik ngunit matatag, na parang isang inang nagmamalasakit sa kanyang mga anak.
Atis. Noong unang panahon, may isang maliit na bayan na malayo sa syudad ay may iilan na pamilya ang nakatira. Masaya at masaganang na naninirahan ang mga tao dito, nagtutulungan at I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli! ang alamat ng Atis. Noong unang panahon, may isang maliit na bayan na malayo sa syudad ay may iilan na pamilya ang nakatira. Masaya at masaganang na naninirahan ang mga tao dito, nagtutulungan at nagbibigayan din sila. Kung tutuusin, perpekto ang bayang ito. Kabilang na dito ang pamilya ni Mang Pedro at Aling Rosa at ang nag-iisa nilang anak na si Ana na 9 na taong gulang. Buwan ngayon ng pag-aani, kaya si Mang Pedro at ang iba pang mga kalalakihan ay nagtungo sa bukid para anihin ang mga pananim nila. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil magaganda ang kanilang ani. Nakasanayan na ng mga tao ang mag-iimbak. Ang mga ani nila sa bahay ay kanilang iniimbak na nakatayo malapit sa palayan ng bayan nila. Nag-uuwi lang sila ng konti sa bahay nila upang merong mapagsaluhan. Sina Aling Rosa naman at Ana ay nagtungo sa ilog upang maglaba. Masasabi mong malinis ang ilog dahil makikita mo ang malilinis na bato sa ilalim ng tubig. Makikita mo din ang iba't ibang uri ng isda, hipon katang at iba pa. Habang lalaba si Aling Rosa at iba pang may bahay ay masayang naglalaro at naliligo ang mga bata. Ilang buwan ang lumipas ay may dumating na malakas na bagyo at sobrang naapektuhan ang kanilang mga pananim. Buti na lang at meron silang naimpok na pagkain sa bahay. Imbakan nila na pagsiyahan nilang ang kalahit ng naiimpok nila dahil hindi nila mapapakinabangan sapagkat kulang sa buwan ng mga ito.
Hindi pa nakakabawi ang bayan nila mula sa pagsalanta ng bagyo ay pineste ang mga pananim nila at dahil dito ay nabawasan ulit ang kanilang inimpok na pagkain. Pero mas nahirapan sila. Aling Rosa nang magkasakit si Mang Pedro, inutusan ni Aling Rosa si Ana na pumunta kay Aling Edna upang humingi ng tulong. Agad naman na nangpunta si Aling Edna sa bahay nila na dala-dala ang parte nila sa napaghatian na gulay at bigas. Ngunit napansin ni Aling Rosa na wala si Ana. Tinanong niya sa babaeng kaharap niya kung nasan si Ana. Ngunit hindi daw niya kasama ang bata papunta dito dahil nagpaalam ang bata na may pupuntahan. Ilang oras na ang nakalipas ngunit hindi pa nauwi ang batang si Ana. Nagpatulong na si Aling Rosa sa mga kapitbahay na hanapin si Ana. Ilang linggo na ay hindi pa nahahanap si Ana. Isang dilubyo na naman ang dumating sa bayan nila, ang matinding init na ikinatuyo ng mga ilog, batis at palayan namatay ang mga hayop. Nagugutom na din ang mga tao sa lugar nila at ang dating mapagbigay na mga tao ay nag-aagawan na. Isang araw ay umuwi si Ana sa kanyang magulang niya. Kitang-kita sa mukha ng ina ang pagtataka dahil may dalang basket na puno ng mga gulay at prutas. Agad na kumalat ang balita na may dala si Ana na pagkain, kaya sumugod sila sa bahay ni Aling Rosa. Kahit hindi alam ni Aling Rosa kung saan nakuha ni Ana ang mga pagkain, ay binahagian pa rin niya ang mga taong nagkakagulo sa labas ng bahay nila para magbigyan ng pagkain. Kinabukasan ay nagpaalam ulit si Ana na aalis pagtungo sa kagubatan dahil tinawag daw siya ulit nang nagbigay ng pagkain sa kanya. Nakarating na si Ana sa gubat at pumasok sa isang kuweba at lumabas ng may dalang basket na puno ng iba't ibang uri ng gulay. Ngunit hindi niya alam na nakasunod ang mga kababayang niyang walang ibang inisip kundi makakuha ng pagkain. Sinugod ng mga tao ang kuweba at kinuha ang mga pagkain na nasa loob. Paglabas nila ng kuweba ay may narinig silang malakas ng iyak na babae at unti-unting nagiba ang kuweba. Narinig ni Ana ang malakas na pag-iyak. Alam niya kung saan ang galing ang tinig na yon, kaya nagmadali siyang tumungo sa kuweba. Sinundan naman siya ng mga magulang niya. Nang makarating na si Ana at magulang niya sa gubat, ay nagulat na lang siya dahil wala na ang kuweba agad. Naman siyang umiyak. Kasabay ng pag-iyak niya ay ang pagbuhos na malakas na ulan. Lumapit ang mga tao kay Ana at humingi ng tawad sa kanya sa pagiging marahas ng mga ito. Pinatawad din man ni Ana ang mga ito. Agad na nagliwanag ang kalangitan at may sumibol na punong kahoy sa ibabaw ng nagibang kuweba. Ang punong kahoy na ito ay tatawagin nating Atiin sapagkat ito ay sa ating lahat, wika ni Ana. Lumipas ang mga panahon ay tinawag na itong Atis.
ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Yet the legend of the tomato. Once upon a time, in a faraway town, there was a woman who could be said to have no luck in life. Her name was Kamalia. Kamalia had a husband and children, but she endured terrible hardships. Kamalia's husband has many vices. In addition to not giving her money, he often beats her. With almost nothing to buy food, Kamalia decided to go to the laundress's shop next door. She endured doing laundry all day. She couldn't bear to see her children crying from hunger. When her husband found out about her affair, he would always take what she earned. He would spend it on alcohol and gambling. If she didn't give it to him, he would beat her. Some neighbors took pity on Kamalia. They often gave the couple food and old clothes. Kamalia's husband was so angry when he found out about the aid. He said he didn't want his wife and children to accept any help from the neighbors. Kamalia was told that if she continued to accept gifts from her neighbors, she would definitely be hurt. As a result, Kamalia's kind neighbors stopped giving her any help. They didn't want to hurt the poor woman anymore. Kamalia's eldest son took pity on her, so he was forced to work. He was planting in their neighbors. When the father discovered that his son was earning money by cleaning shoes just like he did with his mother, he also took the money. And as expected, he also spent it on gambling and alcohol. Thus, the family often went without food. Due to the constant hardship and extreme weakness caused by the lack of nutrients the body needed, Kamalia fell ill. Not long after, she died. Before she could breathe her last, the wretched woman managed to tell her children. Kamalia's body was buried behind their house. Not long after, a plant with red fruit grew there. Everyone was amazed by the said plant,
and when they tried to taste the fruit, they were delighted. The said plant grew and grew. The siblings sold its fruit to the villagers, and their lives did improve, just as their mother had said before she passed away. It also became true that their father's behavior changed. He repented of his shortcomings. He now loved his children very much. The plant that gave new life to Camalia's children was called Tomato. It was taken from Camalia's name and her endurance in life. Camalia. Endurance. And since then, tomato has been known as a delicious food and a seasoning for dishes. Alamat ng Sinigulas. At matamis na ngiti. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit isa lamang ang laman. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ang alamat ng kamatis. Noong unang panahon sa isang malayong bayan, ay may isang babae na masasabing walang swerte sa buhay. Siya ay si Camalia. May asawa at mga anak si Camalia, ngunit siya'y nagtiis
ng katakot-takot na hirap. Maraming bisyo ang asawa ni Camallia. Bukod sa hindi na siya nabibigyan ng pera, ay sinasaktan pang madalas. Dahil sa halos wala tang ibili ng pagkain, naisipan ni Camallia na pumasok na labandera sa kalapit bahay. Nagtiis siyang maglaba sa buong maghapon. Hindi niya maatim na makitang ang kanyang mga anak ay nag-iiyakan sa gutom. Nang malaman ng kanyang asawa ang paglalabandera niya ay palaging kinukuha ang kinikita niya. Yaoy inuubos lamang sa alak at sugal. Pag hindi naman niya ibinibigay ay sinasaktan siya. May mga kapitbahay na naawa kay Camallia. Madalas ay binibigyan ng mag-iina ng pagkain at mga lumang damit. Gayon na lamang ang galit ng asawa ni Camallia nang mabatid ang tungkol sa pagbibigay tulong. Kundangan ni ayaw nitong tatanggap ang asawa at mga anak ng anumang tulong sa mga kapitbahay. Pinagsabihan si Camallia na pag tumanggap pa ng mga bigay ng kanilang kapitbahay ay siguradong masasaktan siya. Bunga niyon, hindi na binigyan si Camallia ng kahit na anong tulong ng mga mababait niyang kapitbahay. Ayaw nilang masaktan pa ang kaawa-awang babae. Nahabag ang panganay na anak ni Camallia sa kanya, kaya napilitang magtrabaho ito, pagtatanim doon sa bayan ng kanyang hinarap. Nang matuklasan ama na kumikita ang anak sa pagtatanim, katulad ng ginawa sa kanyang ina, ay kinuha rin niya ang kinikita. At gaya ng dapat asahan, inuubos din sa sugal at alak. Sa gayon, madalas na hindi kumakain ng mag-iina. Dahil sa patong-patong na kahirapan at labis na panghihina, dala ng kakulangan sa sustansyang kailangan ng katawan, nagkasakit si Camallia. Hindi nagtagal ay namatay siya. Bago nalagutan ng hininga ang kahabag-habag na may nasabi sa mga anak. Ang bangkay ni Camallia ay inilibing sa likuran ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, may tumubo roon isang halamang, ang bungay mapupula. Nagtaka ang lahat sa nasabing halaman. At nang kanilang subuking tikman ng bunga, ay nasarapan sila. Dumami ng dumami ang nasabing halaman. Ang bunga niyon ay na ipagbibili ng magkakapatid sa mga tagabayan. At bumuti nga ang kanilang buhay, katulad ng sinabi ng kanilang ina, bago ito na mayapa. Nagkatotoo rin na nagbago ang ugali ng kanilang ama. Nagsisi ito sa mga nagawang pagkukulang. Minahal na niyang mabuti ang mga anak. Ang halamang nagbigay ng bagong buhay sa mga anak ni Camallia ay tinawag na kamatis. Ito'y kuha sa pangalan ni Camallia at sa kanyang pagtitiis sa buhay. Camallia, pagtitiis. At magmula noon, ang kamatis ay nakilala bilang isang masarap na pagkain at pampalasa sa ulam.
alamat ng sinigulas. At matamis na ngiti. Marami ang humahanga sa kanya, ngunit isa lamang ang laman. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sa isang barangay, may batang nagngangalang Rico. Siya ay masigla, matigas ang ulo, at laging naglalaro sa bakuran kahit 10 oras ng gabi. Palagi siyang sinasabihan ng kanyang lola. Rico, kapag dadaan ka sa damuhan o lilipat sa bakanting lote, lagi kang magsabi ng tabi-tabi, Nuno. Baka may nakatira roon na hindi nakikita ng ating mata. Ngunit si Rico ay hindi naniniwala. Para sa kanya, katang-isip lang ang mga nuno sa punso. Isang hapon, dumaan siya sa kakahuyan papunta sa bahay ng kaibigan. Nakakita siya ng malaking punso sa tabi ng daan. Dahil nagmamadali, hindi siya nagsabi ng tabi-tabi, Nuno. Sa halip, tinapakan pa niya ang punso at nagbiro. Nakuha pa nitong maglaro sa paanan ng punso. Wala namang nuno dito eh. Devour. Kinagabihan, nagsimulang lagnatin at mangati ang binti ni Rico. Kahit anong hilod at gamot ng kanyang lola, lalong lumala. Hindi na siya makalakad at palaging nilalagnat. Hanggang isang gabi, napanaginipan ni Rico ang isang mistulang duwende. May narinig siyang boses mula sa dilim. Bakit mo tinapakan ang aming tahanan? Nang lumingon siya, nakita niya ang isang matandang maliit na nilalang na may mahabang balbas. Ito ang nuno sa punso. Takot na takot si Rico. Hindi siya makasigaw.
Narinig na lang niya ang bulong ng kanyang lola mula sa kabilang silid. Magsorry ka, Rico. Sabihin mo agad. Tabi-tabi, Nuno. Patawad po. Nanginginig, agad siyang nagdasal at humingi ng tawad. Pagmulat niya, nawala ang nilalang. Kinabukasan, unti-unting gumaling ang kanyang binti. Simula noon, natuto si Rico na palaging mag-ingat at magsabi ng tabi-tabi, Nuno, tuwing dadaan sa damuhan o kakahuyan. Ang alamat ng talong. Noong unang panahon, sa isang masiglang lungsod na puno ng mataas na gusali at masisikip, I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat. Hanggang sa muli.
alamat ng papaya. Noong unang panahon, sa paanan ng isang luntiang bundok, may isang payak na baryo. Dito nakatira ang isang dalagang nagngangalang Aya. Siya ay kilala hindi lamang sa kanyang angking kagandahan, kundi lalo na sa kanyang pusong busilak. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit at matatanda. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng kanilang lugar, dumating ang isang malaking suliranin. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga tao sa baryo. Maraming nilalagnat, inuubo, at nanghihina. Ginawa na ng mga matatanda ang lahat ng alam nilang lunas. Nagpakulo ng dahon, uminom ng ugat, at gumamit ng iba't ibang halamang gubat. Ngunit wala ni isa ang nakapagpagaling. Unti-unting nawala ng pag-asa ang mga tao. Bagamat labis na nalulungkot, ay hindi sumuko. Araw-araw siyang nagdarasal sa ilalim ng buwan at mga bituin. Hiling niya sa may kapal at sa mga diwata ng kalikasan na sana'y mabigyan sila ng gamot na makapagpapagaling sa kanyang mga kababayan. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip ay lumitaw ang isang matandang diwata na nakasuot ng puting kasuotan. Aya, Wika ng diwata, narinig ko ang iyong mga panalangin. Dahil sa iyong kabutihan at malasakit sa iyong kapwa, pagkakalooban kita ng isang handog. Bukas ng umaga, sa bakuran ng iyong tahanan, tutubo ang isang halamang hindi pa ninyo nakikita. Alagaan mo ito at palakihin, sapagkat ang bunga nito ay magiging lunas sa mga karamdaman ng iyong bayan. Pagkagising ni Aya, dali-dali siyang tumakbo sa kanilang bakuran. Doon, laking gulat niya nang makita ang isang maliit na punlang may makintab na dahon. Hindi niya yun itinanim, kaya't naalala niya agad ang sinabi ng diwata sa kanyang panaginip. Inalagaan niya ito araw-araw, dinidiligan, binabantayan, at kinakausap na parang isang kaibigan. Lumipas ang mga buwan, at ang maliit na punla ay naging matayog na puno na may malalapad na dahon. Kalaunan, namunga ito ng mga bilog na prutas na kulay berde sa simula. Ngunit unti-unting nagiging dilaw kapag hinog. Nag-ani si Aya at dinala ang mga bunga sa mga may sakit. Pinakain niya ang ilan ng hinog na prutas at pinakuluan naman ng dahon para gawing inumin. Laking tuwa nila nang gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang matinding sakit na hindi malunasan ng ibang halaman ay naibsan ng bunga at dahon ng mahiwagang puno. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Dumagsa ang mga tao sa bahay ni Aya upang makakuha ng prutas at dahon. Walang pag-aalinlangan, ibinahagi niya ito sa lahat, hanggat kaya ng puno. Nang makita ng mga tao ang kagalingan ng bunga, napagpasya nilang pangalanan ng puno bilang papaya. Mula sa huling bahagi ng pangalan ni Aya, naging sagisag ito ng kabutihan, pag-asa at kalusugan. Hanggang na ngayon, pinaniniwalaan ng matatanda na ang papaya ay hindi lamang pagkain,
kundi isang pamana ng kabutihang loob ni Aya at ng biyayang ibinigay ng Diwata. At iyon ang pinagmulan ng papaya. Ang alamat ng rambutan. I-click ang nasa itaas para mapanood ang buong kwento ng alamat na ito. Maraming salamat! Hanggang sa muli!